Kumusta ka? Maligayang pagdating sa isa na namang paghimay natin dito. Alam mo, isa sa mga madalas na challenge, hindi lang siguro sa mga leader, kundi parang sa ating lahat, ay kung paano ga tayo tatanggap ng papuri o ng pagkilala. Madalas kasi, parang dito tayo nadadapa eh. Hindi naman sa kakulangan ng galing, pero yung pag-handle natin ng success. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay mga ideya mula sa ilang material na tiningnan natin tungkol sa konsepto ng pagkilala ng walang pagmamataas o tinatawag din na ang lihim ng lingkod. So ang misyon natin dito, bigyan ka ng mga practical na pananaw at tools kung paano mo magagamit yung recognition para mas lumakas yung influence mo, yung team mo, at yung leadership mo. Pero sa paraang hindi self-centered. Okay, simulan na nating himayin to. Oo nga. At ang isang parang nakakagulat dito, yung pagkilala pala, pag hinawakan mo ng tama, hindi siya dapat katakutan. Actually, isa siyang tool na hindi natin masyado nagagamit. Kumbaga, underutilized. Yung mga leader na nagiging magaling dito, hindi sila yung nagpapalit ng sarili o yung lumalaki ang ulo, hindi ganun. Ang ginagawa nila, ginagamit nila yung moment ng recognition para iangat yung mas malaking purpose at yung mga tao sa paligid nila. Tama. Kasi madalas yung nakikita natin yung dalawang dulo, di ba? Nandyan yung leader na pag napuri sa harap ng marami, ayun, parang biglang lumubo. Mas malaki pa yung space na kinukuha niya kaysa sa mission mismo. Tapos sa kabila naman, meron din yung sobrang umiiwas sa papuri. Na parang sinasabi niyang, wala lang to. Na parang binabawasan niya yung value ng trabaho. Parehong hindi maganda yung effect. Tapos, dagdag mo pa dyan, yung pressure ng kultura ngayon, no? May hyper-individualism na parang kailangan mong i-broadcast lahat ng achievements mo. Pero kasabay nun, meron ding kultura ng performative humility, yung parang pakitang tao lang na humble ka para hindi ka ma-judge na nagyayabang. Nakakalito talaga. Oo nga, ang gulo. Paano mo ihahandle yon sa, alam mo na, day-to-day, lalo na sa work o sa community? Dito ngayon papasok yung parang paradox, yung kabalintunaan. Ang tunay at makabuluhang pagkilala pala, sumisibol yan sa lupa ng tunay na pagpapakumbaba. Ang galing dyan, yung kakayahang humawak nito ng tama, isa siyang tahimik na bentahe, quiet advantage, hindi siya kahinaan. Actually, strategy siya. Tingnan mo sina Joseph sa Egypt o si Esther sa Persia. Yung humility nila, hindi yun pagiging passive, strategic yun. Ginamit nila yung recognition para sa iba, para sa mission. Magandang point yan. Hindi passive kundi strategic. Pero ba't nga ba, despite that, ang lakas pa rin ng hatak ng pagmamataas, ng self-exaltation? Bakit parang natural tendency natin na iangat yung sarili? Maraming dahilan yan eh. Pwedeng rooted yan sa nature natin, mula pa sa Eden o yung sa Babel, di ba? May desire na gumawa ng pangalan for ourselves. Madalas din, yung pride nagsisilbing panakip sa insecurities natin. Pag may self-doubt ka, parang temporary fix yung papuri. At syempre yung kultura rin, no? Yung kultura na nagpo-promote ng heroic leader. Yung parang solo flight lang, siya lang ang bida. Pero ano yung kapalit madalas? Nakikita natin yan eh. Pagkawatak ng team, pagkasira ng tiwala, ng credibility, tapos minsan yung leader mismo na sa sideline. So, ano yung ibig sabihin nito para sa'yo bilang miyembro ng team o bilang leader? Dito lalong lumilinaw yung contrast ng dalawang pananaw. Yung kultura ng mundo, madalas performance-driven yan. Sukat mo, metrics, KPIs, personal brand, yung validation sa social media, parang karera talaga for recognition. Sa kabilang banda naman, yung kingdom values, iba yung turo. Yung nahuli ang nauuna, yung dakila ang lingkod, yung power, madalas nasa weakness or dependent sa Diyos. Si Jesus, 'di ba? Perfect example. Palaging tinuturo yung ama, hindi siya. At dyan yung tension para sa marami sa atin, no? Paano ka kikilos sa isang environment na parang nagre-reward ng self-promotion, pero yung faith mo, iba yung tinuturo. Humility, service. Nagbubukas yan ng mahalagang tanong para sa pang-araw-araw nating desisyon. Kaya importante talagang balikan natin yung pundasyon. Ano ba talaga yung true humility? Oo nga, baka kasi mali yung pagkakets natin dito eh. Ano ba yun?
May magandang sinabi si C.S. Lewis dyan. Sabi niya, ang tunay na humility, hindi raw yung iniisip mong mababa ka o wala kang kwenta. Hindi yon. Bagkus, ito daw yung hindi mo madalas iniisip yung sarili mo. Less self-focus, kumbaga. Hindi laging ako, ako, ako. At may mga kasama tong katangian. Una, self-awareness. Malinaw sa'yo yung strengths mo pero alam mo rin yung weaknesses at limitations mo. Pangalawa, God-centeredness. Malalim yung conviction mo na lahat galing sa Kanya. Talents, opportunities, lahat. Pangatlo, other-orientedness. May genuine value ka sa iba, sa contribution nila. Yung bang nasa Filipos 2.3. Yung other-orientedness, yung tingnan din yung kapakanan ng iba, hindi lang yung sarili. Crucial yan sa teamwork, di ba? Exactly. Tapos kasama rin dyan yung security in identity. Yung value mo hindi nakasabit sa papuri ng tao. Nakaugat sa mas malalim like your relationship with God. At panghuli, teachability. Bukas kang matuto sa iba kahit kanino pa. Alam mo hindi mo alam lahat. Tapos, importante ring ihiwalay ito sa dalawang bagay. Una, sa false modesty o huwad na pagpapakumbaba. Yung pakitang tao lang. Minsan manipulative pa yan at nakakasira ng trust pag na-booking. Pangalawa, iba rin to sa self-deprecation. Yung sobrang pagbaba sa sarili na parang, ay wala to, naku mali-mali ako. Mukhang humble, pero pwedeng makadamage ng credibility mo at minsan pabigat pa sa iba. Malinaw yung pagkakaiba at yung sinabi mo kanina, yung theological foundation. Ang tindi nun. Yung 1 Corinthians 4:7. Ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Grabe yung tanong na yun. Kung lahat pala tinanggap lang, natin, talents, position, success, ba't tayo magyayabang na parang ating to, sariling galing lang? Ang ganda nung lens na stewardship o pagiging katiwala. Parang hardinero. O, nagtrabaho siya, nagbungkal, nagtanim, nag-alaga. Importante yung effort. Pero sa dulo, hindi niya kontrolado yung araw, yung ulan, yung lupa, o yung magic sa loob ng buto na nagpapatubo doon. Parang ganun din siguro tayo, no? Bilang leader o miyembro ng team. Tama. At pag nagets mo yan, parang lumalaya ka Yung pagkaunawang, katiwala lang ako, nakakawala yun ng pressure na dapat ikaw lagi yung bida na sa'yo dapat manggaling lahat. Nababawasan yung bigat. At maraming example sa Bible na nagpapakita nito, no? Di ba? Nitong tamang pag-handle ng recognition. Oo, at may pattern talaga. Si Joseph, halimbawa, nung kaharap na niya si Pharaoh, chance niya ng sumikat, di ba? Pero anong sinabi niya agad? Wala po sa akin iyon. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot. Galing sa Genesis 41:16 yon. Agad-agad redirect kay God. Si Esther naman, nung nasa panganib, hindi nag-solo flight. Nag-rely siya sa community fasting and prayer. Yung focus niya, hindi yung sarili niyang status, kundi yung pagligtas sa mga kababayan niya. Mission over self. Si David, kahit siya yung giant slayer, di ba? Palaging balik sa Diyos yung credit. Ang labanan ay sa Panginoon, sabi niya. Tapos sa Psalms, makikita mo, worship is a form of redirecting praise upward. At si Nehemiah, habang nagre-rebuild ng walls, grabe yung hirap nun. Pero palagi niyang sinasabi, ang mabuting kamay ng aking Diyos ang tumutulang sa kanya. Tapos kinikilala niya yung effort ng bawat pamilya. Talagang team effort pero anchored sa Diyos. Ganda ng mga examples. Tapos sa kabilang side, may warnings din, like si King Nebuchadnezzar. Yung yabang niya, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na itinayo ko para sa aking karangalan? Alam natin yung nangyari. Malinaw yung sinasabi sa James 4:6. God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya mahalaga para sa'yo na isipin paano mo magagamit tong mga principles na to sa situation mo. Okay, so kung ganun, paano na? Paano natin to gagawin sa, alam mo na, practical na paraan? Let's unpack the practical strategies. Dito napapasok yung tinatawag nating sining ng pag-redirect. Skills to na pwedeng i-develop. May ilang key techniques dito. Una sa lahat, tanggapin ng maayos. Accept graciously. Pag may pumuri sa'yo, ang simula, simple lang. Salamat po or salamat. Iwasan yung automatic na, nako, hindi naman, o yung pag-downplay, maliit na bagay lang yon. Pag tinanggap mo ng maayos, nagpapakita ka rin ng respeto sa nagbigay ng papuri. Simpleng salamat. Parang basic pero
Minsan, ang hirap gawin naturally, lalo na kung sanay tayong umiwas or mag-downplay. Practice na siguro. Totoo yan. Practice talaga. Pangalawa, pag-redirect pataas, credit upward to God. Ito yung pagkilala sa mas mataas na source ng galing mo or success. Ang susi dito, authenticity. Dapat galing sa puso. At i-consider mo rin yung context at audience. Sa church, pwede kang maging direct. Sa corporate, baka mas subtle. Pwede mong gamitin yung words like biyaya, pagkakataon, ginabayan kami, swerte. Halimbawa sa speech, nagpapasalamat ako sa parangal na ito, lahat ng papuri ay sa Diyos. O sa meeting, palagay ko may gabay talaga tayo dito kaya natin nagawa yun. Depende sa sitwasyon. Pangatlo at napaka-importante, pag-redirect palabas, credit outward to others. Pagkilala sa team mo, sa mga kasama mo. Dito kailangan specific ka at sincere. Sino ba sa team ang nag-contribute ng idea? Sino yung nag-overtime? Sino yung sumalo nung may nagkaproblema? Name them and their contribution. Yung pagiging specific, malaking bagay yun, no? Hindi lang yung generic na salamat sa team. Mas personal, mas ramdam pag binanggit mo yung ginawa nila. Dit sa iba, bago pa dumating yung praise sa'yo. Tingnan mo yung example ni Sarah, yung manager na na-recognize for a project. Ang ganda ng response niya. Maraming salamat po sa recognition, malaking karangalan po. Pero this success, hindi lang po akin to. Resulta to ng galing at sipag ng buong team. Si Mark po, yung nakaisip ng brilliant data solution. Tapos si Anna naman, yung grabe mag-manage ng implementation. At sa tingin ko po, talagang ginabayan tayo ng itaas sa buong proseso. Kita mo, nagpasalamat siya, accept graciously, nag-credit sa team specifically, credit outward, at nag-credit pataas, credit upward. At isa pang tip, ugaliin yung tayo o natin, kesa puro ako o ko pag success ng grupo ang pinag-uusapan. Grabe, ang linaw ng example ni Sarah. Imagine mo nga pag ginawa mo yan sa team mo, sa organization mo, hindi lang to basta pagiging nice, may real impact yan sa dynamics. Oo, at hindi lang yan feelings. May concrete positive results yan sa team. Una, nag-recreate yan ng psychological safety. Pag yung leader hindi credit grabber at marunong mag-share ng spotlight, mas safe yung feeling ng mga tao na magsalita, mag-suggest, umamin ng mali, magtanong. Pundasyon yan ng high-performing teams. Okay. Psychological safety. Makes sense. Pangalawa, nagpapatibay yan ng tiwala at katapatan, trust and loyalty. Pag nakikita nila yung authenticity mo, yung fairness mo, yung genuine appreciation mo, mas lumalalim yung commitment nila. Hindi lang dahil boss ka, kundi dahil nire-respeto ka nila. Pangatlo, nag-e-encourage siya ng shared ownership. Pagramdam ng lahat na kasama sila sa success, mas nagiging may-ari sila ng trabaho. Mas may initiative, mas may malasakit, hindi lang sila empleyado, kasama sila. At pang-apat, nailalabas nito ang potensyal ng iba, unleashing potential. Yung leader na hindi threatened sa galing ng iba, mas nagiging effective na mentor yan eh. Mas madali niyang spotlight yung galing ng iba, bigyan sila ng chance to grow, nakakabuo siya ng future leaders. Hindi siya nag-hoard ng power, nagpapalago siya ng tao. Kaya pala hindi lang to tungkol sa good manners. Strategic leadership tool talaga siya na may direct impact sa performance at culture. Nararamdaman mo ba yung potential nito para sa iyo sa situation mo? Pero siyempre alam natin, yung mga external actions na to, dapat may tugma sa loob. Hindi pwedeng acting lang. Tumpak. Dapat natural na flow yan mula sa puso. Kasi yung puso, yun talaga ang source. So kasabay ng pag-practice ng techniques, kailangan din yung continuous na paghubog ng puso ng leader. O nating lahat. Ano yung mga key elements dito? Una, yung pag-ugat ng identity mo hindi sa achievements or praise, kundi sa mas solid na foundation, like kay Christ. Pangalawa, yung regular na spiritual disciplines, prayer, word, na nag-a-align ng puso mo sa Kanya. Pangatlo, yung laging pagpapaalala sa sarili ng stewardship mindset. Katiwala ka lang. Madaling sabihin yung mga yun, pero yun yung lifelong work, no? Yung heart work? Oo, lifelong talaga. At kasama pa dyan yung pagiging vulnerable, willing umamin ng limits, ng mistakes, yung pagkakaroon ng pusong laging nagpapasalamat, gratitude sa lahat ng bagay, at yung pagkakaroon ng accountability.
Mga taong mapagkakatiwalaan mo na pwedeng magsabi sa'yo, uy, parang lumalaki na yata ulo mo o okay ka lang ba? Mahalaga yon. So basically, ang kakayahang tumanggap ng recognition ng may tunay na humility, hindi lang siya basta tama based on ethics or faith. Isa rin siyang matalinong strategy, isang strategic advantage, yung tahimik na bentahe na sinabi mo kanina. Ito yung naglalid sa mas authentic at lasting influence. Ito marahil yung isa sa mga sekreto ng tunay na lingkod leader, ang lihim ng lingkod. Sana itong paghimay natin nakapagbigay sa iyo ng mga ideya at inspirasyon dito sa importanteng topic na to. At bilang pangwakas na pagninilay para sa'yo, ang isang bagay na what's fascinating here is this. Marahil yung isa sa pinakamalaking test ng karakter natin, hindi lang yung kung paano tayo bumangon sa failure, kundi kung paano natin hinaharap at tinatanggap ang success pag dumating na to. Ano yung sinasabi ng reaction mo sa success tungkol sa kung sino ka talaga deep inside at kung ano yung mga totoong values mo? Napakagandang tanong niyan para pagnilaya nating lahat. Paano mo nga ba hinaharap ang papuri at tagumpay? At paano mo to mas magagamit para palakasin ang iyong mga relasyon at ang iyong positive na impluensya? Hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong pagsama sa aming paghimay dito